So, at ito po ay itutuloy ko ngayon. This is an exposition, like I said, of 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to, tapos na yung verses 1 to 9. Itutuloy naman natin ngayon sa, verses 1 to 9. Ngayon po ay, pupunta muna po tayo doon sa purpose. This is the second part, which is the last part of the exposition of 2 Corinthians chapter 8. Tatapusin na po natin to, no? Ngayon is the purpose of forwardness. Ang forwardness, ang ibig sabihin niya is boldness or shameless. No? Ang shameless po ay yung hindi nahihiya. Naintindihan niyo mga kapatid? Ang Kristiyano ay hindi nahihiya. Kahapon sa kublihan ay tinanong ko yung audience doon ng mga adults. At marami sa kanila ang nasa online natin. Tinanong ko kahapon nahiya ba kayo na tawaging anak ng Diyos? Sabi nila, hindi naman daw. Yan. Naintindihan ko na marami sa atin ang mga bago, lalo na yung mga nasa kublihan, pero dapat pagsanayan na natin na hindi tayo nahiya, kundi hindi natin ikinahiya ang ating Panginoon. Malaking pagkakaiba yon mga kapatid. Liliwanagin ko lang, okay? Now, dito sa verses 10 hanggang 12 ay makikita natin yung how they perform what they had purposed. Una ay, ano ba sa Tagalog ang purpose? Nilayon nila, ginusto nila, plinano nila. Tapos pinerform nila. Yan ang maganda sa Kristiyano, di ba mga kapatid? Na kapag ka ikaw ay nagplano, halimbawa, nagplanong magpastor, itutuloy mo, ganoon. No? Ganon po yung magandang ugali at yan ay binanggit ni Apostol Pablo sa verses 10 hanggang 12 dito sa ating part 2, no? They perform what they had purposed. Kaya sabi dito sa verse 10, and herein I give my advice, for this is expedient for you who have begun before not only to do but also to be forward a year ago. Kaya sa Tagalog, kaya ito ang payo ko. Mas mabuting ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon. Dahil iplinano nila at isa sa mga pagplaplano nila ay mag-iipon sila. Nakita nyo mga kapatid kapag merong pagplaplano, di ba? Yan, hindi ito bara-bara. Ang pagbibigay sa Panginoon mga kapatid ay hindi bara-bara. Kahit mayaman, hindi bara-bara yan. Iplinano nila at ang ginawa nila, nag-ipon sila. Ng kaloob na sinimulan ninyo noon pang 1 taon, tamo? Matagal sila nag-ipon. Kaya ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa paghahangad. Yan po yan, mga kapatid, Alam nyo, ang sabi dito ni Apostle Pablo, and herein I give my advice. Dahil nga pagbibigay at siya ay nagbibigay ng advice. At sinabi niya yan. We note that some careful distinction between command and counsel, which we have seen. Iba po ang pagkakaiba ng utos doon sa payo. Di ba? Kapag kapayo, madiin, ibigay mo yan. Si Pablo, nagpapayo siya, mag-ipon kayo. Di ba? Maraming paraan para tayo makapag-ipon. Siguro kung malapit lang yung pupuntahan mo, maglakad ka na lang para hindi ka gumastos ng 13 pesos o ilagay mo sa pag-iimpok o para sa Panginoon. Isang araw, building na yan. Ganon din ba mga kapatid? Yan po yan. Now, the main difference between a command and an advice is the tone. Yung tone ng boses and intention behind the statement. Commands are more forceful and authoritative, while advice is more informative and collaborative. Kaya dito, ini-inform ko kayo. Hindi ko kayo inuutusan dito kasi this is a cheerful giving message. At ang cheerful giving, mga kapatid, word na cheerful, kapag nagbigay kay masaya ka. Kaya, ang ipinapayo ni Apostol Pablo ay maging cheerful tayo, maging maluwag sa ating loob. Masaya, nakangiti. Now, a command is often expected to be followed, while advice can be taken or left
at the receiver's discretion. Kaya, ang basis nito is prove the sincerity of your love. Sabi ni Pablo, ako'y nagsasalita hindi bilang nag-uutos, kundi patunayan ninyo ang sinseridad ng inyong puso. Yan po, yan ang pundasyon kung bakit nagkaganito ang gateway at malayo pa ang mararating natin kasi dito po ay inuulit-ulit natin na anuman ang sakripisyong gagawin natin para sa ministry at church na ito, para sa Panginoon, ay dahil sa mahal natin ang ating Panginoon. No. Being in the ministry for 38 years, nakakita ako mga kapatid, ng pastor na sinamaan ng loob sa church at nag-umpis siyang mag-unload ng kanyang sama ng loob and vice versa. Hindi lang pastor, kundi mga member din. May iwasan natin yan kapag ngayon pa lang ay niliwanag natin na anuman ang ginagawa natin, this is to prove the sincerity of our love. Yan, ano? Can you imagine, magsasakripisyo ko sa isang building na hindi naman sa akin. Pero gagawin ko yan. Bakit? Kasi mahal ko ang aking Panginoon. Na kapag wala na ako, yung mga anak natin, mag-i-enjoy sila. Iiwanan ko yan para sa mga anak ninyo. Di ba, mga kapatid? Masaya sila kasi merong pastor, kasama ng pastor yung kanyang pamilya at yung iba't ibang mga pamilya rito na pare-parehong nagmahal sa Panginoon na bangamat nauna tayo sa mga nakababata ngayon, pero meron silang i-enjoy. No? Yan po ay bunga ng sakripisyo, bunga ng totoong pagmamahal sa ating Panginoon. Yon, iba kasi yung nagmamahal lang kaysa yung pinatutunayang nagmamahal. No? Sa verse 11, they finished what they had begun. Yun. No? Sabi rito, now therefore perform the doing. Pinerform nila, ginawa nila. Kapag dumating tayo sa now perform the doing, this is giving or putting integrity to what we purposed. Diba? Integridad yan That as there was a readiness to will, and so there may be a performance also out of that which ye have. Kita nyo mga kapatid, readiness to, meron talaga dapat will Bakit kinakailangan will? Kinakailangan pagpupursige doon sa ating pinurpose para ito'y matupad natin. Kasi maraming po pwedeng maging sagabal dyan. Pwedeng magkasakit ang kasama sa pamilya, mga ganon, may pangangailangan. Imbis na yung iplinano mo na ibibigay at gagawin para sa Panginoon ay hindi tuloy At yan mga kapatid ay kinakailangan ng medyo madiin na pagpupursige. Amen. No? Para ito'y maisagawa natin. Sa Tagalog, kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noong paghahangad o noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig. Amen. Excited tayo sa building. Tumbasan natin yan ng sigasig na tapusin ang bagay na ito. Yan, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Amen. Now, Paul is urging the Corinthians to follow through on a previous commitment to meet the needs of suffering Christians in Jerusalem. It is not commanding them to do so. Kasi nung panahon na yon, ang hinaharap ng church ay yung mga pangangailangan ng mga mahihirap at nangangailangan ng mga member ng church. Wala pa naman building noon Wala pa noon. Mga bahay-bahay lang. At nakikita nila yung mga pangangailangan ng kanilang mga kapatid. At yun po ang kanilang pinagkakagastusan. At nagbago po ang panahon, mga kapatid. Nagbago ng panahon. No? So, nung panahon, mga kapatid, wala pong employment nung unang panahon. Lahat ay kinakailangan magkaroon ng negosyo para magkaroon ng ikabubuhay. At tanggapin natin o hindi, meron talagang pamilya na hindi makuha yung prinsipyo na yan. Naintindihan nyo, mga kapatid? Kaya may negosyo, kaya ang mga may hirap noon, yan yung mga walang negosyo. Wala pang employment. Yun,
Sa paglao ng panahon, may mga magagaling at nakakita na pwede silang, pwede ako mag-leverage. Ang gagawin ko, mag-hire na lang ako. Yan na uso ang employment. Yan. Noong unang panahon, wala pa namang school dati. Lahat ng paaralan ay nasa tahanan. Ang unang-unang teacher ay si mami. Mga mami ang nagtuturo ng anak. Later on, dahil nga may mga trabaho na, nauuso na yan eh. Siyempre, ang resulta niyan, hindi na available para magturo, kailangan ng paaralan. At sa paaralan, nagkaroon din ng employment. Yan po ang kasaysayan yan. Pero unang panahon, wala lahat yan. Lahat ng klase ng paghuhubog ay nangyayari sa tahanan. Yan, no? Dito po, lahat ng mga isinisilang ay sinasabihan ko sila na yan ay heritage o pamana ng Panginoon at ang church ay sumasama sa pagtuturo at pagdidisiplina ng anak ninyo. At least may kasama kayong church. Hindi kayo nag-iisa, di ba? Pero ang pamamalo sa inyo yun. Yan, kasi dito sa church, magsesermon lang tayo, magpapangaral lang tayo, pero hindi tayo pwedeng mamalo. Bagamat ang Estado, ipinagbabawal na yan, pamamalo, pero hanggang ngayon naniniwala pa rin ako ng pamamalo. Hindi pambubugbog, mga kapatid. So, He wants them to give us an act of grace and love. Dito po lumalago at lumalaki yung biyaya at saka pag-ibig. Okay? Kaya sabi, now therefore perform the doing of it. Yan. Perform the doing of it. This is a conclusion from the former advice to finish what was readily willed. Talagang pinus nila ang kanilang mga sarili. For us, it is not enough to do a thing unless it is done cheerfully and willingly. Hindi lamang basta magbibigay. Kung nagbigay na ako ng 1,000,000 pero nanlilisik naman yung mata, tapos ang sama-sama na naman ng loob. Mga kapatid, hindi po yun ang espiritu na sinasabi ng salita ng Panginoon. Nakita nyo mga kapatid? No? Be fair to yourself. Be fair. Okay? Sabi po dyan, no? Cheerfully and willingly. Okay? Sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang banal na kasulatan ay hindi nagtuturo kailanman ng isang bagay na gagawin ng isang anak ng Diyos ng sapilitan. Bagamat kailangan at ito ay para sa ikalulugod ng ating Panginoon, pero inuulit-ulit ang ating Panginoon na gusto niya na ito'y gagawin natin ng may saya sa ating puso at willing at walang pumipilit. Yan. Okay? So it is not sufficient to express a goodwill to such service as here called to do or called to. No, without doing it, both should go together. Okay? Now, yung sumunod ay dun sa verse 12, no? Sabi dito, for if there be first a willing mind. Meron po silang willing mind. Willing na pag-iisip. Willing na isip. No, hindi dahil sa sinabi. Maring itinuro to nila Apostol Pablo, but the practice of it, came to a willing mind. Tama mga kapatid, di ba? Yan. If there be a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Sa Tagalog, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Yan, no? Siyempre kapag kasi hindi nagmamahal, alam nyo ba na walang magaang gagawin ang isang taong hindi nagmamahal? No? Kahit ganong pagpapagaan yan, mabigat yan. Pero sabi ko sa iyo, kapag ikaw ay nagmamahal, walang mahirap. No? Giving should be according to what each of them has. Kung anong meron ka. Based on a person's possession or income. Not according to a set amount. Yan. Bagamat ang Panginoon ay nag-set ng 10%, that is for the sake of equality, ang ating pong challenge ngayon ay, baka pwedeng lumabas tayo doon sa fix. Sinabi ko na yun noong nakaraang Sunday, di ba?
Pero kung lalabas ka sa fixed at babawasan mo yung 10%, mag-10% ka na lang. Ang challenge natin ngayon ay lumabas tayo doon. Amen. Yan po kasi ang challenge ng banal na kasulatan ng New Testament. Okay? Now, this is biblical principle of proportional giving. Contributing a percentage of one's money to the needs of others as an act of grace and love. Yung atin pong pagbibigay is an act of grace at saka love. Biyaya ng Diyos at pag-ibig na nag-uumapaw sa ating mga puso. The intention and willingness to give were far more important than any merely quantitative consideration. No? The case of the widows, two mites, naalala ninyo yan sa Mark chapter 12, verses 42 to 40, 43 to 44. Yung widow, na dadalawang piraso na lang. Kasi nung unang panahon, narinig ko to sa lesson ni Ann kahapon, wala pa namang bills dati. Lahat coins. Lahat coins. O dadalawang piraso ng coins lang yung pag-aari ng widow nung dumaan yung offering nung siya'y nasa temple. Ibinigay niya yung dalawa. Walang natira. Nakita yon ng mga Pariseo, nakita ng mga leaders yun at mga kapwa niyang nandun sa templo, sabi, ay dadalawa, ang liliit ng ibinigay. Pero yun ang nakakot ng attention ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ibinigay niya lahat, walang natira. Samantalang iba, ang laki ng ibinibigay, pero hindi napansin ni Jesus. Bakit? Kasi ang dami naman natira. Yan. So, kaya po nakapukaw ng pansin ni Jesus yun kasi kay Jesus yung widow na yun na nagbigay ng lahat-lahat na meron siya, bagamat maliit, pero yun ang lahat ng meron siya. Yan mga kapatid, no? The measures of of their giving, yung sukatan ng kanilang pagbibigay sa verses 13 at saka 15, no? 13 to 14. At saka 15. Sabi dito, for I am not that other men be eased and be burdened, but by equality and not at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want, that there may be equality. Sa verse 15, as it is written, he that hath gathered much had nothing over, and he that hath gathered little had no lack. Sa wikang Tagalog ay babasahin din natin ito. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Di ba? Ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Kita nyo, no? Yung give and take. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. At sa verse 15, tulad ng nasusulat, ang kumukuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Equality. No? So nakita natin dito, it was voluntary. It was not to be burdened to them, but a token of gratitude for their own salvation. No, gratitude. Ibig sabihin, dahil sila naligtas, meron silang gratefulness sa ating Panginoon. Reviewin natin ng konti ang kaligtasan natin. Alam natin, mga Baptist, na tayo naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, di ba? Ang kaligtasan natin sa biyaya ay tinanggap mo ang kaligtasan nung ikaw ay manampalataya na walang kapalit. I hope yan ay maliwanag talaga rito. No, na pagpasok na sa atin sa langit, wala sa atin ang pwedeng tumingin sa Panginoon at makapagmamalaki na hindi ikaw lahat ang gumawa ng kaligtasan ko. Meron akong bahagi doon. No, wala tayong bahagi kahit katiting sa ating kaligtasan. At dahil doon, yun ay napakalaking bagay na tinitingala at inaalala ng mga Kristiyano noong unang panahon na dapat ay alalahanin din natin sa ating panahon ngayon. Yan, that's why we ought to be thankful for our salvation. Kaya, why are we thankful for salvation? Bakit tayo dapat
magpasalamat. The grace of God freely provided us the opportunity and privilege to become part of His family. Dahil sa biyaya yan. There are so many benefits that accompany our salvation. The restored relationship with God. Di ba, mga kapatid? Yan ay napakalaking benepisyo na ikaw ay maging anak ng Diyos. Pangalawa, freedom from guilt regarding the past. No, pinalaya ka dyan. The indwelling Holy Spirit. Ang lahat ng anak ng Diyos ngayon ay meron ng Holy Spirit. That's why, naririnig mo man o nababasa mo ang salita ng Panginoon, napansin mo, naiintindihan mo. Di ba? Marami akong sinasabi ngayon na napakinggan ko na nung ako'y hindi pa born again. Paulit-ulit sinasabi yan sa akin, pero hindi ko naiintindihan. Yung John 3:16 na yan, paulit-ulit yan na sinasabi sa akin nung hindi pa ako born again. Hindi ko maintindihan. But the moment na ako ay ma-born again, naiintindihan ko yung mismong kahulugan ng John 3:16 na yan. Yan po ang kagandahan yan. No? Why? Kasi meron tayong banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ang siyang nagtuturo sa atin ng mga malalalim na wika ng ating Panginoon. And the ability to understand the Scripture are just a few. No? Napakahirap ng aklat na ito, mga kapatid. Sabihin ko sa inyo. Pero kapag binuksan to, grabe, himala talaga na yan ay naiintindihan ko na ngayon. The human instrument in liberality. Ang Panginoon ay gumagamit ng human instrument, yung gumagamit ng tao. Tayo kasi ang instrumento ng Panginoon para maging bukas palad. Liberality is yung bukas Illustrate mo nga yung bukas. Paano ba? Bukas, buksan natin. Yan ang ibig sabihin ng liberality. Amen. 16 to 24. Dito sa verses 16 to 24, dito po ay makikita natin yung pagiging instrumento. Una na naging instrument dito si Titus. Dito actually sa verses 16 at saka 17 ay binigyan ng commendation si Titus. Pinuri si Titus. Alam mo? Hindi po maiwasan na sa isang ministry o sa ilang mga ministry o kung saang mang lugar, ang mga nagpapagamit at nagiging instrumento, pinupuri yan. Si Pablo ay kinomend yan. Naintindihan ko, mga kapatid, na meron sa atin dito na ayaw nating ma-mention tayo, ayaw nating ma-identify tayo kung tayo may na nabibigay, pero hindi po maiwasan yan. Kasi sa Bible po ay minimension din yan. Bagamat merong verse na nagsabing, hindi dapat alam ng kaliwa yung ginawa ng kanan o hindi dapat na alam ng kanan yung ginawa ng kaliwa. Kasi talagang ang pagbibigay sa Panginoon is between you and God. Wala nang pero hindi po natin i-strict talaga yan. Hindi talaga ganun lang yan. Meron talagang pagkakataon na yan ay nare-recognize. Naintindihan nyo, mga kapatid? Kailangan bukas tayo doon. Ang tawag natin dyan ay balance. Meron kasi na hindi talaga magbibigay kapag hindi siya kilala. Kaya merong ganong verse para yun dun sa mga ganon. Ganon, Hayaan mong mapansin ng iba kahit hindi mo sinasabi. Ganon yan. Okay? Kaya dito sa verse 16 at saka verse 17, thanks be to God who put into the heart of Titus the same concern I have for you. For Titus not only welcome our appeal, but he is coming to you with much enthusiasm and on his own initiative. Ayan, ibig sabihin, si Titus ay nagpakita ng liberality na ito. Kaya nakatanggap siya ng commendations. Tagalogin natin, salamat sa Diyos dahil inilagay niya sa puso ni Titus o ni Tito ang gayon ding pagmamalasakit. Hindi lamang niya pinanulakan ang aming pakiusap, kundi sa kagustuhang makatulong sa inyo, nagpresenta pa siya ng pagpunta riyan. Tamo Kasi yung offering, mga kapatid, ay kinakailangan kunin.
O nagpresenta pa si Titus. Hindi lang siya nagbigay at nag-contribute doon, sinasabi ni Pablo yan. Ang kaibahan niyan, mga kapatid, hindi si Titus ang nagsabi, ako nag-contribute na ako diyan, at ako pa ang nagpepresenta na sige, ako kukuha ng pera. Hindi nanggaling kay Titus, nanggaling sa iba. Naintindihan natin, mga kapatid, yan. No? Si Titus ay nabigyan ng commendation o nakilala, number 1, for his earnest care and concern. Concern siya at saka may malasakit siya. Yan po ang kailangan natin, mga katulad ni Titus, sa ministry na katulad ng ganito, may pakialam. May pakialam. No? Marunong mag-care. Concern. Yan, no? Alam nyo, yung care natin at concern natin, gagawin din nating balanse. Kasi kung minsan, may mga tao kung nakita na sobrang mag-care at sobrang maging concern, nakikialam na. No? Talagang yung intrusion niya sa privacy mo, sobra. Kaya ang gagawin mo, magtatago ka tuloy. Naintindihan natin, mga kapatid, balansehin natin. Okay? Balanse. No? Yan. Balanse dapat. No? For the same earnest care, there is no direct comparison, but what he means is the same care as his own. Amen. Yan. Titus had shown himself a true son of a spiritual father. Kasi yan ay ugali ng anak ng ating Ama sa Langit. Concern at saka may care. Amen? Ganon po yan. Sa Titus chapter 1, verse 1, basahin natin. Sa wikang Tagalog, sinugo ko upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, at upang palawakin ang kanilang kaalaman, ang katotohanan tungkol sa pamumuhay na makadiyos. Yan po, nung ipinadala si Titus, ang purpose ni Santiago, ni Paul dito ay upang patibayin ang pananampalataya. Kasi ang mga faithful nakapagpapatibay ng ibang pananampalataya yan. Ang commitment mo, kaya kita mo, di ba, ang tema natin ngayon di ba? Building up one another through cheerful giving. Ganon yan. Alam nyo, kapag kakuripot ka, manahimik ka, gawin mo, sobrang tahimik yan. Huwag mong ipapaalam kahit kanino. Kasi baka makahawa ka. Kasi dalawang bagay yan. Kuripot man o mapagbigay, pareho yan nakakahawa. Yan. Nakaka-encourage sa mapagbigay. At yun po ang dahilan kung bakit, dahil nga concern itong si Titus at siya ay mapag-alaga, talagang siyang ipinadala sa kadahilanang yan para magbigay ng encouragement. Isa pa, for his readiness to serve. Yan, hindi lang mag-serve, ready talaga siya. Sa verse 17, sabi, hindi lamang niya pinaunlakan ang aming pakiusap, kundi sa kagustuhang makatulong sa inyo, nagpresenta pang siya ang pupunta riyan. Yan, no? Para kunin yung pera. Hindi na si Pablo. Yan. Ibig sabihin, hindi puro pastor. Ang ganda yan di ba? Amen. No? Isa pa. Another brother is commended. Ibig sabihin, meron pang ibang kasama si Titus na hindi na pangalanan dito. Dito sa ministry nito, mga kapatid, merong mga kuminsan hindi na papangalanan. Hindi naman natin sinasadya na hindi ka pangalanan, kundi meron talagang pagkakataon na hindi ka ma-recognize, hindi ka mapapangalanan. O dito, hindi nga napangalanan, Kaya nga, sinabi ko rito, another brother is commended. Another brother. Hindi na pangalanan. Pero sabi, sa verse 18, for his praise of the gospel. Sa verse 19, for he is being chosen of the churches. Sabi rito, hindi lamang iyan, siya pinili ng mga iglesia upang maglakbay kasama namin. Yan, kasama si Titus dyan. Natulungan kami sa pangangasiwa ng gawain ito. Ang ganitong pagkakawanggawa ay para sa ikaluwalhati ng ating Panginoon at upang maipakita ang aming hangaring makatulong. Yan. Hindi nga lang pinangalanan, pero palagay ko, kapatid ko yan Di ba? Kapatid natin yan. Amen. Hindi nga lang siya ng pangalanan, pero
Oh, another brother is, nire-recognize siya, kaya lang, hindi lang siya napangalanan. Oh, lahat dito mga kapatid, nire-recognize natin. Kaya lang kung minsan di natin napapangalanan. Oh, but we always recognize. But anyway, we cannot forget the fact that nothing can be hidden in the sight of the Lord. Lahat ng bagay alam ng ating Panginoon. Yan po ang bottom line yan, na lahat ng bagay ay alam ng Panginoon. Oh, ang sabi ng Panginoon, walang pag-ibig na hindi mamamalaya ng ating Panginoon. Walang sayang. Lahat po yan ay marirecognize niya. And there will be a day na lahat ng ginawa natin will all be recognized by the Lord Himself, face to face. Oh, no? At syempre, itong ibang mga kapatid na to na hindi na pangalanan, para sa yung siyempre honesty ni Titus at kasama ng mga ibang mga kasama niya sa verses 20 and 21 nang iangat kami upang nag-iingat kami upang walang masabi ang sinuman tungkol sa pangangasiwa namin sa masaganang kaloob na ito. O, kita mo mga kapatid, kahit ang Bible ay, kahit nasa sulat ni Pablo ay in-imply niya, hindi direct pero in-imply niya, na kapag pera ang pinag-usapan, may issue. Tama? O di ba? Implied, di ba? Kaya, tiningnan nila. At ang hinanap nila ay yung honest, di ba? Honest. Ang layunin namin ay gawin kung ano ang marangal. Hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. Yan. Naintindihan po ng leadership yan. Naintindihan ninyo ang pastor. Ng pastor ninyo ang kahulugan at ang ibig sabihin ng marangal na gawain. Amen. Yan. Naintindihan yan dito. Naintindihan yan dito, kaya meron tayong integrity pagdating sa pera rito. Nang ibinibigay ninyo mga kapatid ay hindi yan winawaldas. Another brother is commended. Hindi lang isa, hindi lang si Titus, hindi lang isa, mayroon pang another. Hindi na naman pinangalanan. Di ba? Maraming hindi na pangalanan sa Bible. No? Kaya wag po tayong sasama ng loob. Kaya sinugo naming kasama nila ang isa pang nating kapatid na subok na namin. Yan, kita mo. Hindi nga pinangalanan, pero subok nila sa maraming pagkakataon. Okay? Naintindihan nyo, no? At lalong masigasig at sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Okay? The good character of them all is commended. Yung pinagsama-sama na sila, binigyan sila ng magandang commendation. At syempre, na-identify sila sa pamamagitan ni Titus, kasi si Titus ay pinangalanan. Actually, isa sa mga aklat ng Bible ay ipinangalan pa nga ni Pablo kay Titus, di ba? Yan. Naintindihan nyo mga kapatid? At sa verses 23 at 24 po yan, tungkol kay Tito, siya ang kasama ko at kamanggagawa sa pagtulong sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila'y mga kinatawan ng mga iglesia sa ikararangal ni Kristo. Kaya't ipadama ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pagmamalaki tungkol sa inyo. Ang commendation naman niya ay pagka dumating din sa inyo, entertainin ninyo. Although hindi pinangalanan, pero i-hotel ninyo sila. Pameriendahin ninyo sila. Kapag ka-Pilipino pa tumanggap diyan, alam niyo man, hospitable tayo, di ba? Hindi lang yan i-hotel. Ipapasyal pa nila yan. Di ba? Ipagluluto pa yan. Pagka-Pilipino. Di ba? Pero pagka-German, hotel lang. Kumain ka sa restaurant, mga ganon. Pero pagka Pilipino yan, Pilipinong Kristiyano. Yan po mga kapatid ang ating nakita sa exposition ng 2 Corinthians chapter 8. No? Bagamat hindi nare-recognize, pero sinasabi kung ano at kita mo, sila'y kapani-paniwala. Pinili talaga yung magiging kasama ni Titus kasi hindi maganda na si Titus lang ang magdadala nung ipinagkaloob ng ibang mga churches para dalhin sa church ng Corinto. Hindi maganda, dapat
may mga kasama siya. Pero ang pinili ay yung mga mapagkakatiwalaan. O, implied dito mga kapatid na pagdating sa usaping pananalapi ay dapat ang pinahawak niyan, pinagbibilang o nangangalaga niyan ay hindi ang pastor, kundi sa pangangalaga ng pastor ay yung mga mapagkakatiwalaan natin dito sa church. At yan ang hinahanap natin. Amen? Yan ang hinahanap natin. O, bakit? Kasi kapag hindi naalagaan ang ating kaban dito sa church, hindi tayo pwedeng mapagkatiwalaan. Kapag tayo ay nagbibigay, dapat ang ibinibigay natin ay ganyan talaga ang pangangasiwa sa simbahan. Na maraming simbahan ang hindi yan binigyan ng halaga. Pero dito po, binibigyan natin ng halaga. Yan. Tayo po ay church dito. Tayo po mga anak ng Diyos. At ang church na ito ay titindig lamang sa tiwala natin sa isa't isa. No? At lagi natin napag-uusapan to, naririnig natin sa kung saan-saang lugar, kung kani-kaninong tagapagsalita, na ang tiwala ay mahirap makuha. I think bilang pastor ng church na ito, sa tagal ng panahon ay nakuha ko na yung inyong tiwala. Ngayon pa ba na nakuha ko na, doon ko pa sisirain? Dapat yan ay prinsipyo na paniwalaan ng mga successor ng mga leaders natin dito, na hindi natin sisirain, na once na ang tiwala ng isang kapatid o ng church ay nakuha na natin. Na huwag nating sisirain. Nakukuha yan kapag inaabuso. Nakukuha yan kapag inisip natin na nakuha ka na naman at 1, 2 beses ko lang naman ito gagawin. Hindi naman ito na malalaman. No, mga kapatid, walang kasalanan, walang bagay na gagawin natin na tiyak na hindi malalaman. No? Tiyak na hindi malalaman. Sabi ko po, hindi tiyak na hindi malalaman. Pwedeng itago ang isa, pangalawang pagkataon, pwedeng itago. Pero wala pong mali na ginagawa natin na hindi mabubunyag isang araw. At kapag ito'y nabunyag, sabi nga ni John Maxwell, no leader can mess up and just want to walk away. Pagka-leader ka, you cannot, alam niyo, magme-mess up. No? Ibig sabihin, walang leader na pwedeng magkalat o pumalpak. Tapos kapag pumalpak ka na, you just walk away. No? Yan ang gusto ng maraming leaders. Pumalpak siya. Tapos kapag pumalpak siya, ibig sabihin nahuli. He wants to walk away. No? Sa mga leaders natin dito, kailangan nating maintindihan na once na pumalpak tayo, we cannot just walk away. Iuhon tayo, mumultuhin tayo ng maling ginawa natin. No? Mumultuhin tayo niyan.